mainit itong topic natin ngayon, ha? Kaya huwag kayong aalis. Hmm? Ah, ito po'y tungkol sa parang follow-up pa ito sa banatan, mga yan, ni Marcoleta at ni Lacson. Ha? Dito ngayon, sabi ni Senador Ping Lacson, kaya daw natatagalan ang desisyon ng COMELEC sa kaso ni Marcoleta dahil pinipressure daw ng isang grupo. Kaya daw hindi pa pumipirma ang mga dapat pumirma sa desisyon tungkol sa kaso ni Marcoleta sa COMELEC dahil may pumipressure na isang ma-impluwensyang grupo. Ano yan Kung anong grupo ito, alam kong alam nyo na at pareho tayo nang naiisip. Pero galing mismo yan kay Senador Ping Lacson Galing yan kay Senador Ping Lacson. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. So ito mga kabunyog, mga kababayan. Nung kasing isang araw, alam naman natin ang nangyari, mga kabunyog, doon sa bangayan ni Senador Ping Lacson at Marcoleta, nung privilege speech ni Lacson bilang sagot kay Marcoleta, binanatan niya na si Marcoleta Sabi niya, shoot ka na sa balde. Shoot ka na sa balde. Inamin mo na tumanggap ka ng pera? Tumanggap ka ng pera? Kahit sabihin mong walang kapalit yon, indirect bribery yun. Indirect bribery yun. At saka ang COMELEC, ewan ko nga sa COMELEC, sabi niya, bakit natatagalan Bakit ang tagal magdesisyon doon sa kaso na yon? Pero nang sumunod na araw, ayan, sinabi na ni Senador Ping Lacson. Pero itong si Garcia nagpaliwanag, mga kabunyog. Nagpaliwanag si Garcia. Sabi ni Garcia, komplikado daw kasi. Mga kabunyog, komplikado daw ang kaso ni Marcoleta. Wow! Naging komplikado. Ito yung sabi ni Garcia. COMELEC facing complications in Marcoleta's case, according to Garcia. Sinabi niya yan March 11, 2026. Wow! Anong masasabi niyo yan dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Kumakaharap daw ng komplikasyon. Medyo daw komplikado. Mahirap daw ang kaso ni Marcoleta, sabi ni Garcia. Mga kabunyog, anong masasabi niyo dyan? Sabi ni Garcia, nahihirapan daw kasi silang magdesisyon sa kaso ni Marcoleta. Ayan COMELEC facing complications in Marcoleta's case, according to Garcia. Kaya hindi daw madaling desisyonan yung kaso na yun ni Marcoleta. Kasi komplikado daw mga kabunyog, sa tingin nyo kaya, mahirap ba inaintindihin yung kaso ni Marcoleta? Kaya mga kabunyog, ang sabi ni Garcia, komplikado daw kasi ang kaso ni Marcoleta. Wow, napakasimple lang yun. Sa atin na mga mamamayang Pilipino, sa ating mamamayang Pilipino, hindi komplikado yon, COMELEC Chairman Garcia. Wag mo kaming utuin. Pinalusot nyo na si Cheese? Pinalusot nyo na si Cheese, tapos ngayon na naman sasabihin mo, komplikado? Hay, mga kabunyog, mga kababayan. Sundin nyo ang batas. Napakasimple. Napakasimple ng nakalagay sa batas. Bakit nyo kinukumplika? Ano kaya? Ano kaya ang nagkukumplika? Bakit kaya nagiging komplikado? Mga kabunyog, naniniwala ba kayo na mahirap desisyonan yung kaso ni Marcoleta dahil komplikado? O baka may komplikasyon? O baka may komplikasyon? Ano kaya ang komplikasyon? Masyado ka na daw halata, Garcia. Huwag mo kaming gaguhin. Sabi ni Tagakali. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Baka naman komplikado daw yan, sabi ni Manuel Abad, dahil hinihilot pa.
O baka mayroong nag-iimpluwensya diyan. Baka naman nakukumplikahan kayo, yung madali sana ay ginagawa niyong komplikado dahil may nagpi-pressure sa inyo. Hindi kaya gano'n? Hindi kaya gano'n? Ha? Oh, ito mga kabunyog, mga kababayan, unang-una, ano ba ang kaso? Kaso napakasimple lang naman eh. Hindi dineclare ni Marcoleta yung donations na pumasok sa kanya. Ganun lang. Napakasimple ng issue na yan. Sa SOSE o sa Statement of Contribution and Expenditures na sinabmit ni Marcoleta, hindi niya dineclare yung donations. Ang tanong, Garcia, ano bang nakalagay sa Omnibus Election Code? Batas Pambansa bilang 881. Section 17. Yan na, ginaguide na kita, Ginaguide na kita. Shout out kay Rica May Pintor. Section 17, Batas Pambansa bilang 881, Omnibus Election Code. Anong nakalagay? Hindi pwedeng hindi mo i-declare ang mga donors mo. Hindi pwede, kahit alias, hindi pwede. Totoong pangalan dapat. Si Marcoleta hindi dineclare eh. Hindi dineclare. Zero. Donations. Zero. Ang problema, nahuli na rin mismo sa sarili niyang bibig si Marcoleta nang magprograma siya doon sa istasyon ng Net25, yun ang Iglesia ni Cristo. Yung sa INC na istasyon. Yung programa nila doon, yung Saganang Mamamayan, anong sabi niya doon? Kung totooan niya, ang totoo, may natanggap akong mga donations, sabi niya. May natanggap akong mga donations. Marami namang mga kaibigan, marami naman ako dyan ng mga naniniwala sa akin, sabi nila Kong, kasi congressman pa daw siya noon. Party list siya sa kongreso noon. Kong, naniniwala kami sa iyo, kaya tutulungan ka namin. Pero pakiusap namin, wag mong i-declare daw ang pangalan nila. Yun ang paliwanag ni Marcoleta. Yun ang paliwanag ni Marcoleta. Wag daw i-declare ang pangalan nila, kaya hindi niya daw linagay. Pwede ba yun? Pwede ba yun na hindi mo ilagay? Mga kabunyog, mga kababayan, nakalagay nga sa batas Section 17 ng Batas Pambansa bilang 881, Omnibus Election Code. Bakit alam ko yan? Ay kasi nagtuturo ako ng election laws ngayon. Nagtuturo ako ngayong semester. Tinuturo ko yan na subject na yan. Election laws. Ngayon, kaya lang, sabi ni ni Garcia, komplikado daw kasi yung kaso ni Marcoleta. Kaya hindi daw nila madaling madesisyonan. Pipirmahan na daw, ano na daw sana, mayroon na daw silang resolusyon, sabi ni Garcia, doon sa kaso ni Marcoleta. Kaya lang daw, may pinadala daw na kaso ang ombudsman. Tungkol naman sa salin ni Marcoleta. O bakit naman nadawit yung salin? Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang sabi kasi ni Marcoleta, ang gastos niya sa elections parang 150 million, okay? 140 million. 140 million yung gastos niya. 140 million, renound up ko na. 140 million nung elections. Pero ang problema, yung sinabit niyang SALN, Statement of Assets and Liabilities, ay 52 million. 52 million. So saan ka kumuha ng panggastos? Sa eleksyon, sabi mo, 150 million ang gastos mo, 152 million. Tapos ang salin mo, 50 million. Hindi pwede yun. Ang paliwanag ni Marcoleta, ang totoo, mayroon akong mga donations na natanggap, sabi niya. Kaya lang, hindi ko na dineclare kasi sabi nung mga nagbigay sa kanya, wag daw silang pangalanan. So, sabi ni Garcia, complicated daw ang kaso ni Marcoleta kasi mayroon daw salin na pinadala sa kanila ang ombudsman. Ang salin daw, hindi naman daw nila saklaw yun Kasi ang sa kanila lang susi. Ang salin daw, ombudsman na yun, hindi na sa kanila. Yan ang sabi ni Marcoleta, ni Garcia. Kaya, hindi daw nila kaagad madesisyonan. Komplikado. Komplikado.
Naniniwala ba kayo sa paliwanag ni mga kabunyog? Na komplikado? O baka may nagpapakomplika sa inyo? Ha? Baka may nagpapakomplika sa inyo. O ito ngayon mga kabunyog. Ito, si Senador Ping Lacson, ito yung sabi. Lacson says group pressuring COMELEC not to sign Marcoleta SOSE resolution. O ayan na. O hindi sa akin galing yan ha. Sabi ni Lacson, kaya hindi pinipirmahan ng mga COMELEC commissioners yung resolution tungkol sa SOSE case dahil may grupong nagpipressure. Galing na yan kay Lacson ha. Lacson says group pressuring COMELEC not to sign Marcoleta SOSE resolution. So yan mga kabunyog. Yan yung sinasabi. Kaya ano ito? Sabi ni Lacson, hindi, ang totoo niyan, wag mo na kaming paniwalain, COMELEC Chairman Garcia. Ang totoo, kaya mo yan natatagalan kayong pumirma dyan sa resolution na yan sa kaso sa SOSE ni Marcoleta dahil may pressure ang isang grupo. Ang tanong, anong grupo kaya yan? Grupo kaya yung nagpipressure na yan? Ay sigurado tayo, nagpipressure na yan ng grupo ay grupo na kinabibilangan ni Marcoleta. Wala nga namang tutulungan si Marcoleta ng grupo na yan. Wala naman siyang koneksyon sa grupo na yon. Di ba? Sigurado ang grupo na yan ay may koneksyon kay Marcoleta. Pangalawa, grupo na yan ay makapangyarihan at maimpluwensya. Kasi bakit naman magpapapressure ang COMELEC? Kung totoo na may pressure ito, sabi ni Lacson. Kung hindi naman ito maimpluwensya, ibig sabihin maimpluwensya itong grupong ito. Maimpluwensya itong grupo na to. Makapangyarihan ito. Hindi simple itong grupo na to. Kasi sabi nga ni Senador Ping Lacson, nai-impluwensya ng COMELEC na wag munang permahan yung resolusyon sa kaso ni Marcoleta. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.